Ayon sa isang matapang at diretsahang pahayag mula kay NBA legend Shaquille O'Neal, hindi siya kumbinsido sa bagong lineup ng Los Angeles Lakers para sa darating na NBA season. Sa pagkakakuha ng Lakers kina DeAndre Ayton, Jake LaRavia, at Marcus Smart, sinabi ni Shaq na hindi ito sapat para makuha ang inaasam na championship, at mas matindi pa, tingin niya ay baka hindi pa nga makapasok ang Lakers sa playoffs. Diretsahang sinabi ni Shaq na wala raw kwenta ang mga naging galaw ni Lakers GM Rob Pelinka sa offseason. Ayon sa kanya, puro patapon daw ang kinuha ng Lakers, mga manlalarong hindi naman game changers o makakaangat sa antas ng laro ng koponan. Sobrang honest ni Shaq sa kanyang naging saloobin, at hindi niya tinipid ang mga salita para iparating na dismayado siya sa direksyon na tinatahak ng kanyang dating koponan. Dagdag pa niya, napakahigpit na ng kompetisyon ngayon sa Western Conference. May mga teams tulad ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, at ang defending champion na OKC Thunder, Dallas Mavericks, at kahit ang Houston Rockets, LA Clippers na mas solid ang core at mas may chemistry. Kaya para sa kanya, hindi sapat ang pagkuha ng mga pangalan lang para sabihin mong contender ka na. Kailangan mo ng identity, chemistry, at mga manlalarong may winning mentality, at sa mata ni Shaq, wala ang mga ito sa kasalukuyang roster ng Lakers. Para kay Shaquille O'Neal, sayang ang panahon ni Luka Doncic at LeBron James kung hindi rin lang lalagyan ng tamang pyesa ang paligid nila. Masyado raw risky at desperado ang naging galawan ni Pelinka, parang sinugal na lang ang roster sa mga mid-tier players na wala namang napatunayan pa sa malalaking laban. Si DeAndre Ayton, oo magaling sa stats, pero kilala rin siyang inconsistent lalo na sa depensa. Si Marcus Smart naman, kilala sa hustle at defense, pero hindi rin siya offensive threat na kayang bumuhat ng team. At si Jake LaRavia isang bata at unproven pa sa ganitong kalaking stage. Ipinunto rin ni Shaq na hindi lang dapat pangalan ang tinitingnan sa pagbubuo ng team. Kailangan ito ay may balance, may identity, at may leadership. Para sa kanya, masyado nang malalim at malakas ang West para magtiwala ka sa ganitong klaseng roster. Hindi na ito tulad ng dati na pwedeng umasa sa isa o dalawang superstars lang. Ngayon, kailangan may deep bench ka, shooter, solid defenders, at players na kayang mag-contribute kahit hindi hawak ang bola. Hindi na bago ang pagiging vocal ni Shaquille O'Neal sa mga isyong ganito. Isa siyang analyst sa NBA on TNT at kilala siya sa pagiging brutally honest. Pero dahil isa rin siyang dating Laker at may 5 championship rings sa kanyang pangalan, may bigat ang kanyang sinasabi. Hindi ito basta-bastang opinion lang, ito ay pahayag ng isang alamat ng laro na alam ang sinasabi niya base sa kanyang karanasan. Sa huli, ang tanong ngayon, may punto ba si Shaq? O masyado lang siyang harsh sa bagong simula ng Lakers? Ano man ang opinyon ng iba, malinaw na may mga fans na nababahala rin sa direksyon ng team. At kung hindi agad makuha ng Lakers ang chemistry at momentum sa simula ng season, baka nga magkatotoo ang babala ni Shaq na baka hindi nila marating ang playoffs. Abangan natin ang susunod na kabanata sa drama ng Lakers. Magtagumpay kaya ang bagong lineup? O tuluyan na bang mapapahiya ang legacy ng isa sa pinakamatatag na prangkisa sa NBA? E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.